We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Mag-live-in partner. Nakaplagang patay sa usa ka condo unit sa Davao City. Davao City Police. Dunay duha ka persons of interest sa krimen. Duha ka magsuong bata nga nangaligo sa sapa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nadat-ugan og dakong bato. Usa, patay. Patay ang usa ka pahinante samtang samdan ang driver sa freezer van nga mibangga sa nakaparadang wing van truck sa Cagayan de Oro City. Og mga pagkaong lokal sa Davao Region gibida sa pag-abli sa buwan ng kalutong Filipino sa Department of Tourism Region 11. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa Barangay 5-A sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Nakaplagang patay ang mag-live-in partner sa usa ka condominium building sa Davao City. Kapulisan, dunay persons of interest sa krimen. Ang motibo sa krimen, atong sayron sa report ni John D. Esteban. Banda alas 5 sa buntag adlong Domingo, April 21, nakaplagan ang patayng lawas sa usa ka lalaki kansang naong di na may tsura. Gituuhang gikan kini sa taas nga andana sa usa ka condominium building sa Bahada, Davao City ug nahulog sa ground floor. Among lalaki nakahiagom og siyam kasama dinunggaban sa lawas. Wala pa masuta sa otoridad kung unsang kwarto gikan ang lalaki. Walay mahatag nga CCTV footage ang management sa kondo kay matud pa guba, busa. Giusa-usa sa kapulisan og tuktok ang kwarto sa posibleng gigikanan sa lalaki una kini naabot sa ground floor. Hangtod banda alas 7:30 sa gabi, naabot sila sa usa ka unit sa third floor. Wala matud pay mutubag maong ilang gisuwayan og abli ang pultahan nga wala nakalak ug didto nakaplaga na pod ang patayng lawas sa usa ka babay nga napuno og dugo ang lawas. Nakaangkon sab kini og daghang samad dinunggaban. Nasayran nga ang duha 8 ka tuig nang mag-live-in. Ang lalaking biktima, taga Parañaque, samtang taga Bacoor, Cavite, ang babae. Naabot ang babae sa Davao City alas 11 sa buntag netong Sabado. Aron mo tan-aw og concert. Ug miapas ang lalaki, alas 5 sa hapon kini naabot. Nagrentra sila og unit sa mong condominium. Based dun sa evidences at saka mga gamit na nandun sa room, intact yung gamit nila, pati pera nila and the IDs. And then dun sa room din, we found out na may kutsilyo, may dugo, and then everything na belongings na is nandoon. So we believe na before the incident, nagsama sila sa isang room. Gipadaplin una sa kapulisan ang anggulong kawat kay walay nawala sa gamit sa mga biktima. Ginatan-aw nila karon ang anggulong crime of passion. Posible sabdaw nga dunay mipatay sa duha. One of the motive that we are looking at is yung crime of passion. Secondly is, it seems na why is it na yung victim number 1, yung lalaki, is may stab wounds. Kung nahulog man siya dito sa 6th floor, kasi sa 6th floors kasi, may nakitang fingerprint, bakas ng dugo. It seems na kung titingnan natin, is doon siya nahulog. However, doon sa traces ng dugo from the room, papunta sa 6th floor, is wala kayong makita na traces ng dugo. It seems na may gumawa ng krimen, binuhat yung lalaki at ihinulog doon sa 6th floor, kaya siya nahulog sa baba. Duha ang persons of interest sa kapulisan sa krimen. Ang usa miatubang na sa otoridad, samtang Lunes sa hapon gilaumang mupatimaw ang laing usa pa. Ang usa sa mga POI mao ang nagbook og unit alang sa babaeng biktima. Sa karon parayon pa ang investigasyon sa kapulisan ug gipaningkamutan nga mahatagan og kasulbaran ang kaso sa hinanali nga panahon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.
Bokalista sa usa ka local reggae band sa Misamis Oriental patay human gipusil paghuman sa iyang performance sa usa ka concert sa lungsod sa Salay. Kapulisan ginalantaw ang personal nga bangi o love triangle ang motibo sa krimen. Ani ang report. Nagkagubot ang mga concert goers adlong Sabado sa Baywalk sa lungsod sa Salay, Misamis Oriental. Human nga milanog ang buto sa pusil. Diyang nasubay, nakablagang patay na ang bokalista sa usa ka reggae band nga bag-uhay lang nahuman siyang performance sa mong konserto. Ang biktima gilang si Orly Jan Ahan, 25 anyos, o residente sa Barangay Kugon, Balingasag, Misamis Oriental. Paghuman niya sa iyahang performance, no, 100 meters away from that area nga kung asa siya nag-perform, ang maong sospechado nga still unidentified pa sa pagkakaron, gipusil siya sa ulo nga bahin, diin gidala pa kini siya sa pinakaduol nga hospital but he was declared dead on arrival. Sa crime scene, na-recover ang palini sa gituang caliber 45 nga pistola nga gigamit sa pagpamusil. Wala na madakpi pa sa miresponding pulis ang sospek, human nga nagkagubot na ang mga tao sa lugar human sa krimen. Dugang sa Pro-10, lakip sa ilang ginaimbestigahan ang gipatumang security measure sa lugar kung ano adunay nakalusot nga adunay armas. Atong ginalantaw ang anggulo nga personal grudge o di pa kining love triangle sa pagkakaron. Daan na matod pang adunay bahad sa kinabuhi ang biktima, subay na sab sa impormasyon nga nakuha sa kapulisan. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga individual nga adunay impormasyon sa insidente nga makig-alayon sa ilang buhatan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka senior citizen ang patay human na trap sa nasunog niini nga balay sa Davao City. Kanaugban pa sa report ni Argil Relator. Patay ang 60 anyos nga si Maria Paz Banol human nasunog ang gipuy-an ini sa Barangay Katalunan Pequeño, Davao City. Sa investigasyon sa Talomo Fire Station, alas 10 Sabado sa gabi dihang miulbo ang kalayo. Nasunog ang kubo nga gipuy-an sa biktima ug ang junk storage na dunay mga plastic ug mga karton. Nagpakitabang pakuno ang biktima dihang natrap sulod sa balay apan paspas nga mekanit ang kalayo. Nabya ang nagbagang kahoy gikan sa nilutuan ang itudlong hinungdan sa sunog. Nakabsan sab sa iyang kinabuhi ang usak amahan human gipusil sa makadagang higayon samtang anaa sulod sa iyang sakyanan sa usa ka subdivision sa Barangay Takunan, Davao City, Biyernes sa gabi. Sa investigasyon sa Tugbok Police, padulong mo garahe sa iyang sakyanan ang biktima pag-abot sa ilang balay. Diyang gipusil siya sa makadagang higayon. Padayon pa ang investigasyon sa maong pagpamusil ug ang pag-ilas sa mga suspect. Sa Barangay Suwawan, samdan ang usa ka 9 ka bulang batang babae human nadaro sa trailer truck ang ilang balay Domingo sa buntag. Sa investigasyon, gilata sa trailer truck ang Davao-Quezon Highway padulong sa Davao City. Apan pag-abot sa sitio Lanitom, mikalit lang matud pa-observe ang sakyanan, hinungdan nga nawad-an siya og kontrol. Midiretso kini sa shoulder sa dalan, dayon na daro ang usa ka nakaparadang tricycle paingon na sa balay kilid sa highway. Gikustodiya na sa Marilog Police Station ang truck driver nga walay pahayag. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Pahinante patay samtang driver samdan human mibangga ang usa ka freezer van gikan General Santos City sa nakaparadang wing van truck sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Yung pagkabungkag ug halos di na maitsura kining freezer van human nga mibangga sa usa ka wing van truck sa Upper Puerto, Cagayan de Oro City adtong Domingo. Tungod sa kakusog sa impact, ang driver sa freezer van naipit samtang ang kauban nga pahinante ang nadatugan. Daling miresponde ang Oro Rescue 911 o gidala ang pahinante ug driver sa ospital. Apan gideklarang patay na ang pahinante. Samtang ang driver padayong ginatambalan sa karon. Sigon sa Cagayan de Oro City Police Traffic Unit, padulong ang freezer van sa sentrong bahin sa syudad gikan General Santos City aron unta mag-deliver og seafood supplies. Apan pag-abot sa pabahadang dalan, mausab ang pagpanarapo sa driver sa iyang nawong, rason nga nawad-an sa kontrol sa sakyanan. Na-interview po na ko ni ang driver aning freezer van, matod pa niya, is nalig ko na siya gikuha nga either buling or basta kanikuan sa iyang mata.
namulip na pagkuan niya is bulaga na dayon. Gani, sa nakuang CCTV footage sa GMA Regional TV 1 Mindanao, makita pa ang mga trabahante samtang adunay gikarga sa nakaparadang truck yang kalit kining gibanggaan sa freezer van. Ang ato is safety lang kita kanunay nga sige na to pag balik-balik nga extra careful kita nga ang ato is makaabot ta o makakwanta sa atong padulungan nga safety. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka magsuon nga kapin usa ka tuig ug 4 anyos ang pangidaron. Nadatugan og dakong bato sa usa ka sapa sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, kalit lang matud pa nga naligid ang dakong bato punting mismo sa kung asa nagpondo ang mga batang biktima. Sa karon nawagan og tabang ang mga kabanay labi na sa pagpahiluna sa batang namatay ngun man sa medikasyon sa laing usapa nga nakakaron sa SPMC alang sa nakatakdang operasyon niini. Nagtinabangay kining kalalakian aron aswaton ang dakong bato sa Sibulan River nga sakop sa Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, Domingo sa buntag. Sanglit na datugan sa maong bato ang duha matud pa ka mga bata. Sa kabugat sa bato, dili gayud makaya paghakwat. Busa gigamita na og bakho nga anaasab sa sapa ni adtong higayuna. Wala ka, Lord! Ay, Lord! Kaloy sa bata, man! Gilayon niya gidala sa ospital ang duha ka mga bata. Apan ang usa ka tuig ug 6 ka bulan nga batang babae gideklara nga dead on arrival na. Samtang padayon nga ginatambalan sa SPMC ang 4 anyos nga lalaking magulang niini. Moto nagkasamok na sila dira o nga ang bata na sila lum sa bato na ipit kay kurag na slide tung bato dira o sa kuan. Wala sila nakabantay ba? Nahumana unta matud pa sa pagpanglaba og kaligo sa maong sapa ang pamilya. Dihang nahitabo ang insidente. Gipadaplin sa kong kuya ang tulo ka bata kay nagsugod naman og taligsik pod. Nya mao to, taod-taod ni kuan daw ning bata nga magulang ni syagit siyang papa nga nahulog na to tong mga gagmayng bato. Nya mo to akong kuya dali-dali po daw siya dagan. Napugngan pa daw niya ang bato pero sa kabugat lagi sa kadako. Wala gyud niya nakaya na kuan jud na buyan gyud ang bato. Sumala pa nga gikan lang dinhi ang dakong bato dihang naligid kini padulong dinhi sa ubos. Punting kung asa mismo nagpondo ang duha ka mga bata. Resulta na nga ipit sa dakong bato ang duha. Nakatakdang ipailawom sa operasyon ang 4 anyos nga batang lalaki tungod sa mga bali sa lawas nga nahiaguman niini. Kanang nangayo mitabang sa inyo ha kanang financially gyud kay para sa duha ka bata kay para mahiluna na pud ang si Joyce nya karon si Brent si Angelo kinanglan namo inyong prayers pud. Ang barangay council mipasalig og tabang sa pamilya. Financial si kapitan makahatag siya og ini ato-atong mga kagawad sa barangay mismo and then kung naamay mga panginahanglan ato lang paduolon ato ang mga hingtungdan sa barangay aron matagaan pag unsa pa ilang kinahanglan nga assistance. Alang sa mga buot muhatag og hinabang sa pamilya, mamahimong i-contact ang numero nga makita sa inyong screen. Sara, karong hapon nakadawat ang impormasyon nga nanginahanglan pa og B+ nga dugo ang batang biktima nga naakaron sa SPMC alang sa iyang operasyon. Busa sa mga buot mo donar og dugo, mamahimong i-contact lamang si Miss Resly Marie Castellon. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Mitubag na si Vice President Sara Duterte kalabot sa mga pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos batok kaniya. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato
bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Kini ang tubag ni Vice President Sara Duterte kalabot sa giluwat nga pahayag batok kaniya ni First Lady Liza Marcos. Pinagi sa video statement nga gipagula sa Office of the Vice President. Gibot niya ni VP Sara nga nagatubang matud pa ang nasud og dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Busa kinahanglan nga nakatutok matud pa ang gobyerno sa pagsulbad sa mga problema sama sa panayong pagsaka sa presyo sa pagkaon ug palaliton, hulga sa kakulangon sa supply sa tubig ug kuryente ug ang hulga sa kriminalidad, terorismo ug insurhensiya. Kini matud pa ang mga butang nga angayang hatagan og pagtagad sumala ni VP Sara. Bisan sana sinating pagulan sa Davao Region sa milabay mga adlaw, gibutiag sa Pag-asa Davao nga magpadayon gihapon ng init nga panahon epekto sa El Nino. Ano report ni Kent Abrigana. Human ang sunod-sunod nga sinating init nga panahon. Nakasinati og mga pag-ulan ang pipila ka lugar sa Davao Region adlawng Domingo. Sumala sa Pag-asa, tungod kini sa epekto sa trough sa low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility nga nagadala og mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Ang mga cloud extension maoy naka-apekto sa Davao Region o Caraga Region gahapon nga nakasinati tag mga pag-ulan. Hinoon, walay natala nga pagbaha sa mga lugar sa rehiyon nga giulan. Apan bisan niini, gibutyag sa Pag-asa nga wala pa nahuman ang El Nino o dry season. Busa, padayon gihapon nga makasinati og init nga panahon ang pipila ka lugar sa Davao Region. Sa datos sa Pag-asa, Lunes sa buntag, nakatala sab og 40 degrees Celsius nga heat index ang Davao City. Ang atong dry season mo last pa ni until May. Then ang El Nino padayon nga na nag-weekend or hina from March, April, May nga season o mo neutral ang condition from April, May, June nga season. Una na nga mipagawas og La Nina watch ang Pag-asa ni adtong March 7 kung asa 62% ang tsansa sa La Nina development sa bulan sa Hunyo, Hulyo ug Agosto. Apan sa karon, mabu matud pa ang tsansa sa mga pagbaha tungod sa mga pag-ulan. More than a month na nga almost 2 months na below normal ang atong rainfall, so dili siya makadulot og mga pagbaha. Samtang, padayong ginabantayan sa Pag-asa ang LPA sa gawas sa nasod. Hinoon, ubos ang tsansa ni ini nga mahimong bagyo. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang daghang bahin sa Mindanao sama sa Basilan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Socsargen. Busa, magbantay sa pausab-usab nga dagan sa panahon. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Giawahag sa Davao City Health Office ang mga barangay nga i-activate ang ilang anti-dengue task force taliwala sa nagkadaghang kaso sa dengue sa syudad. Ari ang report ni John D. Esteban. Base sa tala sa Davao City Health Office, ana-ana sa 1,140 ang kaso sa dengue sa Dakbayan. Sa maong ihap, 8 na ang namatay sa bulan sa Enero hangtod April 18 ning tuiga. Misa ka kini itandi sa ihap sa samang period sa nakalabang tuig. Ang sagad sa mga namatay natala sa Barangay Bunawan ug Barangay Talumo proper. Sa tibok tuig 2023, labihan karaghan ang kaso nga miabot sa 6,269. Kuna sa 52 ang namatay. Dako kayo ang giambak sa ihap itandi niadtong 2022 nga anaara sa 1,481 dengue cases ug 21 ang namatay. Sumala sa CHO, kinahanglan na gyud ma-activate ang Barangay Anti-Dengue Task Force. Sa 182 ka barangay sa syudad, 32 ra ang nag-activate sa maong task force. Kay sila ma'am, ang unang-una, magplano sila kung unsaon nila pagpababa
sa mga kaso sa dengue diha sa ilang mismo nga barangay. Then sa amo nga ginabuhat karon ma'am sa tropical unit nga naga-conduct mi og mga household surveillance intervention, sila na ma'am ang mag-conduct ana nga mga task kay para ma'am nga kung naaman galing sila yung mga kaso dito sa ilang barangay, maaksyonan dayon. Gawas ni ini nakigpulong na ang CHO sa ubang hingtungdang ahensya aron mas pakusgan ug i-institutionalize ang ordinansa kalabot sa Davao City Mosquito-Borne Disease Protection and Control Program. Sa maong ordinansa, silutan ang mga residente ug mga business owners nga nagpasagad sama sa mga gipasagdang mga butang nga pwede itlugan sa lamok. Ongoing ang process sa pakipaginamit namo sa mga kaninga mga agencies, CPO, legal office. Sayang ang ordinansa kung dili gyud siya ma-totally implement. Mawala lang sir ang essence anang ordinance. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Nanawagan ang usa ka konsehal ug chairman sab sa Task Force for Water Distribution sa Cagayan de Oro City LGU nga tun-an ang pagtukod og kaugalingong bulk water supply plant aron dili maipit ug maperwisyo sa isyu sa mga pribadong kumpanya. Ani ang report. Gilaraw karon ni Cagayan de Oro City Councilor Edgar Cabanlas kinsa kasamtangan chairman sab sa Task Force on Water Supply and Distribution nga tun-an sa lokal nga kagamhanan ang pagtukod og kaugalingong bulk water supply plant. Matod sa konsehal, kini ang iyang nakitang usa sa mga opsyon nga pwedeng ikonsidera sa LGU aron dili na masubli ang nahitabo karon tali sa COWD ug COBE. Nasayod kuno siya nga dako ang pondo nga ginahisgutan. Apan mas maayo na kini aron masiguro nga dili gyud mawad-an og panubig ang mga residente sa dakbayan. Although it will need big capital, pero I think city can afford it. Tatag lugar, kita mo source sa tubig, din kita mo supply sa tubig. Para din tayo hinadlokon. Samtang niadtong adlong Biyernes, gianunsyo sa Cagayan de Oro City Water District nga human ang nahitabong panagpulong tali Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated kon COBE. Gilugwayan ang giingong disconnection deadline sa linya sa tubig sa COWD. Dugang 30 ka adlaw ang gihatag sa COBE sa COWD aron masulbad ang ilang isyu sa giingong payables nga miabot na ngadto sa 426 million pesos sukad 2021. Karong May 12 na ang bag-ong deadline ug magpadayon ang mga negosasyon nga ginahimo sa duha ka grupo. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Bagong mosque sulod sa Cagayan de Oro City Jail gibuksan na. National Commission on Muslim Filipino gikalipay ang maong proyekto. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Formal lang nga giablihan sa Cagayan de Oro City Jail male dormitory ang baguhay lang na human nga masjid o mosque alang sa mga persons deprived of liberty nga ubos sa Muslim community. Ang proyekto sa pagtimbayayong sa Cagayan de Oro City Muslim Community o BJMP-10. Nagpasalamat ang National Commission on Muslim Filipinos sa BJMP tungod dili na kuno sila maglisod pa sa panahon nga magsimba. Magpasalamat tayo sa BJMP, binigyan tayo ng opportunity na magkaroon ng ganitong pagkakataon na mapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, pangalagaan natin ito dahil alam naman natin na yung isa sa pinaka-importanting tungkulin ng mga Muslim ay ang salah or ang pagdarasal. Sa kasamtangan, adunay dulaan 200 ka mga lalaki o 30 ka mga babaeng Muslim PDL nga anaa sa Cagayan de Oro City Jail. Usa matud pa ang religious aspect nga adunay dako nga kontribusyon sa pagbag-ong kinabuhi sa usa ka PDL. Tungod migula kuno sa pagtuon sa BJMP social worker nga sagad mobalik sa daotan nga binuhatan ang kulang sa religious intervention. This is a great avenue, great project nga gihimo sa atong warden nga ma-construct ni kay para matagaan gyud og saktong lugar ang atong mga kaigsunan nga magkundiin dito sila magampo, so as well as ang atong mga Christian brothers and sisters nga niya dinhi sa sulod gihapon. And then this could probably help in the reformation and rehabilitation program of the Jail Bureau. Kini ang pinakaunang masjid o mosque sulod sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology Region 10 tumong sa BJMP nga magtukod sab sa ubang correctional facility sa Northern Mindanao. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.
Misaka ang underemployment rate sa Zamboanga Peninsula karong tuiga, sumala sa Department of Labor and Employment Region 9. Busa dakong tabang ang ipahigayong job fair karong Mayo 1, Labor Day. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa tala sa Department of Labor and Employment Region 9 as of January 2024, ana sa 18.9% ang underemployment rate sa tibok rehiyon. Mas taas kini og 7.4% itandi niadtong October 2023 nga ana sa 11.5%. Buot pasabot, ana sa kapin 200,000 ka mga individual sa 1.48 million ka mga empleyado sa Region 9 ang nagapangita og trabaho nga haum sa ilang panginahanglanon matag adlaw. Sumala sa Dole 9, misaka ang porsyento sa underemployment rate sa rehiyon tungod sa gipatumang fish ban sa VFAR 9 niadtong November 15, 2023 hangtod February 15, 2024 nga hinungdan sa pagka-display sa mga fishing and canning factory worker. Nakahatag tag employment pero para sa ato mga na-employed nga mga individuals kulang ang income. Busa aron matutukan sa Dole 9 ang pagpasaka sa employment rate sa rehiyon, dunay ipahigayong job fair karong Mayo 1, Labor Day sa Zamboanga City. Salmutan kini sa kapin 45 ka local companies ug overseas recruitment agencies kung asa kapin 4,000 ka job vacancies ang itanyag. Kinahanglan lang magparehistro online una ang job fair aron mas paspas ang proseso sa job application. Gawas niini, dunay job fair nga ipaigayon sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay ug Isabela City, Basilan. Ipakita lang nila dito ang ilang proof that pre-registered sila dito sa secretariat para mahatagan sila og counseling no sa atong mga partners also from the academy, from the job placement office nga mo advise sa ilaha kung ang ilahang skills, competencies haung ba sa ilang gi-applyan nga job vacancy. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 8 million pesos nga papremyo ang pwedeng madaugan sa bagong promo sa GMA nga kapuso big time panalo. Pwedeng madaog og tag usa ka milyon ka pesos ang usa ka lucky mamimili ug usa ka sari-sari store owner. Duna say daily ug weekly prizes nga ipanghatag. Aron makadaog, palit lang og bisan unsang participating products ug isulod kini sa usa ka sobre ug isulat ang inyong pangalan, edad, address, contact number ug signature. Isulat sa bang pangalan sa tindahan nga gipalitan, address ug contact number niini. Busa mga kapuso, ihulog na ang inyong entry sugod karong Sabado, April 27 hangtod July 5, 2024. At ang isabang dance music video sa network promo kauban ng mga athletes sa NCAA member schools. Mga kapuso, mag-igmat sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Bisita lang ang official Facebook page ug microsize GMA promos alang sa kompletong detalye ug announcements. Ibida mga pagkaong lokal sa Davao Region atol sa pag-abli sa kalutong Filipino sa Davao City. Ano ang report ni Jandy Esteban? Atong sugdan ang Experience. Human formal nang giablihan adlaw Biyernes ang kasaulugan sa Buwan ng Kalutong Filipino sa Davao City. Sa pagpanguna sa National Commission for Culture and the Arts, Department of Tourism sa pagigalayon sa Department of Agriculture. Dinhigibida ang mga pagkaong lokal sa laing-laing lugar sa Davao Region. Usa sa mga pagkaong Pinoy nga ginapasigarbo nato mao ang binaki sa Mandaya Tribe. So kini mga kapuso, this is made of mais atong tilawan kung unsa bay lasa niining binaki sa Mandaya Tribe. So look at that. Gisulod siya sa mais. Ayan. So let's taste. Lasang mais. Gisagulan siya og buko. Perfect na perfect.
Gawas sa binaki, maglaway gyud ka sa crispy lechon sa ulo sa baboy gikan sa Davao de Oro. Lami ang dessert nga gitawag nga tamo sa Davao Occidental ug uban pa. Gidisplay ug gibaligya sa dinhi ang mga produktong lokal sa mga gagmayng negosyante nga tatak Davao Region. Sumala sa Department of Tourism Region 11 nga dako ang natampo sa mga lamian ug pinasahing pagkaon sa rehiyon sa pagpalambo sa turismo. Our heirloom dishes, our local cuisines are more than just traditions. They are a reflection of our heritage, our history, culture, and identity. Aron masustenad ang food tourism, padayon ang ilang pagkikalayon sa DA aron mas mapakusgan ang programa o proyekto alang sa pagpreserba sa atong culinary heritage. Usa na riha ang pagsuporta sa mga mag-uuma o fisher folks aron masiguro ang supply sa pagkaon. Today's event is a manifestation of united effort of everyone, be it the tourism industry, agricultural industry, the farmers, producers, the food industry, or the consuming public. Sa maong event, nakahigayon sab ang mga farmer nga ibaligya ang ilahang mga abot. Ang kasaulugan sa Filipino Food Month matag bulan sa Abril, gisugdan ni atong 2018 ubos sa Presidential Proclamation number 469. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gipatikos sa Cotabato City Government ang usa ka dili matud pa otorisado nga concert sa usa ka tulunghaan sa syudad. Ani report ni Just Tony Humamil. Mapabata man o matiguang, siguradong mapaindak ug mapakanta sa hit song ni Queen of Bangsamoro Pop, Shaira, nga mao ang Selos. Gani kuha kini atol sa pakigduyog ni Shaira atol sa Family Day celebration sa Cotabato City Central Pilot School sa syudad. Dagsa gayud ang mga bisita ug fans atol sa kalingawan. Doon na pa'y naghatag og bulak. Apan gibatikos kini sa lokal nga kagamhanan sa Cotabato City sanglit wala daw koordinasyon sa otoridad ang maong event. Sumala sa LGU, kinahanglang iprioridad ang kaluwasan sa publiko ug motamod sa regulasyon. Kiniaron balikayan ang mga untoward incident o dili maayong panghitabo. Padayon ang investigasyon sa otoridad labot ni ini. Wala pa'y pahayag ang tulunghaan ug organizer sa event. Lakip ang kampo ni Shaira kalabot ni ini. Ako si Jess, Tony Humamil para sa One Mindanao. Pipila ka educational tablets gikan sa El Salvador City LGU ang gitunol ngadto sa DepEd El Salvador aron magamit sa mga grade 6 pupils sa ilang modular classes. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Karon nga ginahatagan og importansya ang digital learning sa mga tulunghaan sa nasod. Gipaninguha sa El Salvador City LGU nga dili maulahi ang ilang mga estudyante sa paspas nga pag-uswag sa teknolohiya. Hinungdan nga laing 300 ka mga educational tablets ang ilang gitunol sa Department of Education, Division of El Salvador City aron magamit sa mga grade 6 pupils nga naa sa mga hinterland barangay sa syudad. Sumala ni El Salvador City Mayor Edgar Lignes nga 8 million pesos ang ilang gitagana nga budget. Ato pong i-enhance not only yung skill but the student nga mo sulod sa high school kay ang uban natong mga elementary labi na ang grade 6 kinahanglan isla nga dunay maka-prepared kay labi na ang atong mga public schools na kulang kay sa mga kanang mga computers. So kinahanglan na dili sila mabintaan sa atong mga private schools. Plano sab karon sa LGU nga lakipan kini og mga portable wifi aron makompleto ug wala na galaston pa ang mga estudyante. Ilabi pa nga kung magpatuman og asynchronous classes o distance learning ang DepEd. Na magiuban nato nga mga kuan nga mga pobre no. Nang wala gyud kay magamit isang cellphone wala gani maayom-ayom kundi dili sila ignorante nga mogamit sa mga bag-o nato nga mga karon kanang pamaagi sa atong pag-eskwela. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Kapin 50 ka mga dekalibreng armas ang gisurrender sa mga residente sa Maguindanao Provinces ug Libak, Sultan Kudarat ngadto sa kasundaluhan subay sa kampanya Batok Loose Firearms. Pikabad sa 58 ka mga high-powered ug low-powered firearms ang nakolekta sa 57th Infantry Battalion gikan sa mga residente sa pipila ka lugar sa Maguindanao del Norte ug del Sur ug sa Libak, Sultan Kudarat.
Gipresenta sa otoridad ang maong mga armas niadtong Biyernes sa UP Maguindanao del Norte. Among mga armas ang gilangkuban sa M14 rifle, caliber 30 carbine rifle, caliber 45 pistol, 40mm M79 ug uban pa. Lakip sa gisurrender ang mga bala niini. Kinisubay sa kampanya Batok Loose Firearms sa otoridad nga gisugdan niadtong Pebrero karong tuiga. Kini aron sa pagsiguro sa kalinaw ug seguridad sa Bangsamoro Region ug Sultan Kudarat. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mo official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Para lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas da komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.